po tayo ng Aurora, tapos baka abutin tayo ng gabi sa daan. Tapos mag-change oil pa pala ako. Bago na, diba? Oh, ganda na, diba? Ganda na siya, di ba? Oh. Meron to, kaya kahit medyo umuulan, pagka natakbo kami, hindi na nababasa yung nasa gilid. So, kulang na lang yan, masilya. Tapos, nalagyan na rin natin. Masilyahan na lang yan. Para pantay na. Unti-unti lang. Kakaigi din. Dito kami matutulog mamaya. Dito kami matutulog mamaya. Aba, bahala na kung saan kami abuti mamaya ng gabi. Doon kami matutulog kung saan kami abuti ng antok. Kasi naantok pa ako eh. Halos ang gabi na laging late ako matulog. Alam niyo yung alas 10, puyat na ako niyan. Hindi ako sanay nang nagpupuyat. Kaya kailangan ko magbawi. Kaya kailangan mo lang umuwi ng walang signal para makapagbawi ng tulog. Tapos siyempre may mga sorpresa kami na gagawin sa mga susunod na mga araw, sa mga susunod na mga linggo. Sana magustuhan nyo, lagi nyo kaming samahan, no? Ayan. Nung tayo-tayo natin to, nung tayo-tayo ko po siya tapusin para please kung saan man tayo tumigil anytime, kahit anong oras, kahit oras ng gabi. So medyo safe naman tayo kapag kasarado siya, di ba? Kapag yung sarado niya. At least kahit yung mga pinto niya meron siyang kahit karahati lang ng mga pinto, mga body. At least meron siyang pinto, tapos trapal na lang yung nasa taas, naroroll lang yan. Tapos siyempre number 1 naman dyan mga travelers, trust in God, no? Tiwala tayo sa Diyos, ingatan tayo kahit saan. Yun yung pangako niya kay King David. So ayan, linis. Hindi pa tapos, no? Gagawan ko pa talaga ng mas komportable na pagtulog mamaya. Bahala na kung paano maging itsura namin. Liligo muna si Josiah. Alam, ando na si Josiah. Josiah, nasaan ka na? Nauna na si Josiah eh. Doon sa taas malinaw. Mas malinaw bandang taas, no? Pero malinis naman yan. Kahit ganyang kulay yan, malinis. Maulan kasi. Dito ako naligo kanina eh. Ha? Huwag na, malalim. Diyan ka na, maglangoy-langoy ka na. Eh di ako maliligo, tapos daw kanina eh. Nakaligo na kaya ako kanina. Masarap maligo. Kanina madaling araw ako naligo eh. Sila hindi, ngayon lang sila naligo eh. Nahuli. Marunong ka ba? Hindi mo naman kaya maglangoy. Diyan ka lang maglangoy-langoy. Sige nga, dito banda o, dito, Josiah. Diyan. Diyan, sa may kay mama. May giggles, marunong naman sa maglangoy pag may giggles. Para makita tong lupa ng isda. Siyempre, sa panahon ngayon, napakadalang na po ng mga malilinis ng mga ilog. Tulong! Tulong daw, tulong. Tulong pero maliit lang. Sa panahon ngayon, kailangan talaga ingatan natin mga kabataan, yung mga kalikasan. No, kailangan magdisiplinado tayo. Huwag magtapon ng basura sa mga kung saan-saan lang. Dapat itapon ng ayos. Yung mga nabubulok, gawin nating compost. Tapos gawing abuno sa mga pananim. Yung mga nabubulok, tapos yung mga plastic, lagyan natin sa tamang lagayan. Tapos pina-pick up naman yan ng truck ng basura. Para mapangalagaan natin yung mga ganitong lugar na maliliguan ng mga bata. Kasi alam nyo, nakikita ko minsan sa Facebook, nakikita ko minsan sa TV. Alam mo, pag bumabaha sa Manila, sa mga syudad, na tuwang-tuwa yung mga bata, naglalanguyan sila. Tapos, ang dumi po nun, napaka-dumi ng tubig doon. Kasi yung mga kanal, mga ihi ng daga, mga tahain ng daga, lahat ng mga, alam mo yung lahat ng dumi, tapos liligo sila doon. Kasi wala silang maliguan ng malinis na tubig.
Samantalang sa mga probinsya, pag naalagaan, malinis po ang tubig. Kahit magtampisaw ka dyan, ay napaka, alam nyo yung pang ano pa siya, pang gamot pa siya. Kaya kailangan maging disiplinado din po tayo, no? At matuto tayo na mag-alaga ng ating kapaligiran. Yan po nagbibigay sa atin ng buhay. Yung mga kahoy, nagbibigay sa atin yan ng fresh air, nagsasala yan ng mga pollution. Kaya kailangan pangalagaan natin, huwag nating putulin, huwag nating ubusin. Lagi yung tamang gamit lang, huwag sobra, lahat ng sobra nakakasama. Kaya ganun ang kailangan natin. Kailangan matutunan natin yung pamumuhay ng simple payak lang, no, na pangalagaan natin, magkaroon tayo ng connection sa nature. Kasi alam nyo, pag nagkaroon tayo ng connection sa nature, sabi po ng Bible, Romans 1:20, sa pamagitan po nito, nakikita po natin yung power of God sa lahat ng kanyang nilalang. So tayo man, naniniwala tayo may Diyos. Kaya kailangan proteksyonan din natin yung mga nilikha ng Diyos. Huwag nating sirain. Para naman, mayroon bumalik sa atin yung good vibes ito. Alam nyo, kapag sinira ang kagubatan, anong naging resulta? Flash flood, bubuo. Kapag naubos na yung mga kahoy sa kapatagan, baha. Sa syudad, bakit laging may baha, laging hindi maganda ang sitwasyon. Kapag umuulan, pag uminis, sobrang init, kasi po hindi na balanse. Mas marami sa kanila konkreto. Kaunti na sa kanila ang nature, kaunti ng kahoy, wala nang malinis sa tubig, wala nang malinis na hangin. Kaya doon maraming mga karamdaman na sari-sari. Kaya kailangan, ingatan lang po natin. Ako nakaloblob eh. Doon pa nakaloblob. Sige, loblob lang. Dahil hapon na kami, kaya saing na kami. Tapos tokwa, prito. Wala kasi kaming dalang lutuan ngayon, walang dalang lutuan, pero baka makatulong kami sa daan. May dalang man kaming kamatis.
Andy. Oh, Ursa. Diyan sila nag-shooting. Sa Ursa. Dalawang protect. Shout out kay Kuya Mosing. Mas kayo nagsasara kaya? 459. Ayun, nabot ng alas 5, 459 lang. 200 pa rin. Yes. Oh, yan oh. Same price. Same price. Pag isang kahon, may discount pa? Meron. Ayun, may discount pa pag kayong isang box. Ilan laman nun? 24. Diba? Order na kayo, sunod. Sige, thank you kuya. Yan, bumili na tayo ng tubig. Oh, Para meron tayong baon sa daan. bye. Yan, okay. Grabe guys, ang lakas ng ulan. Ay, Yung bag mo, di namamasaya. saya. Di namamasaya yung bag mo. Lakas na ulan ah. Grabe, lakas na ulan. Diba? Grabe. Dahil palibot oh. Parang bagyo. Parang ang bagyo to. Kita. Kita pa? Oo. Grabe lakas. Ang ulan Grabe, no? ang lakas ng ulan. Grabe oh. Ha. Inuusan talaga oh. Ito ah. Sira yung wiper. Ang ganda ng ano kanina eh. Ganda ng panahon. Basa ka. Dahan-dahan. Zero visibility. Ha? Zero visibility. Ano yun? Walang makita. Sobrang lakas ng ulan. Sobrang dilim ng palibot. Dilim, pero dito sa cellphone maliwanag. Grabe. Grabe, grabe oh. Sapa na yung daan. Buti na lang, hindi tayo ano. Kung nagkulong-kulong kami. Kung hindi si Marco sinakyan natin. Yari tayo. Kung si Macho ang sinakyan namin, kami ay mga basang sisiw na. Kaya nga, buti na lang eh, chariot na sinakyan natin.
Grabe yung ano guys, oh. Yung... Grabe yung ano. Baha na. Parang ilog na dinadaanan natin ha. Ilog na to, hindi na to kalsada. Oh? Ilog na, ilog. Sana may pag-ilahin na maya. Wala na yan. Meron kayong dilim ngayon kanina. Yung itim. Ay! Ito yan, ayan. Nabubasa dyan. Basta. Itapon mo yung damit na ganun. Kasi yung gilid, baka ano. Wala yan, nabasa. Magbasa yan, ako. Hindi mabasa. Huwag yan. Basa, di ba? Hindi. Hindi na mabasa dyan. Dito lang naman sa harap yung nagatulo, oh. Grabe, oh. Inabot kami ng malakas na ulan. Ay, Laka, grabe. matindi. Ala, Ah. bahala na to. Hindi na to kalsada. Ala, nabasa na yung ano ko, yung talong ko. Grabe. Grabe! Ligo. Sobrang init kanina sa Sariaya eh. Dito Baliktaran na ba? Inabot kami ng ulan. Sobrang lakas ng ulan. Mga ka-travelers, kami ay nandito pa lang sa Pagbilao at umulan, sobrang lakas, di ba? Tapos nagpagkasulina kami at nag-worship na din muna kami. Yan, sarado ko kasi ano na, ulan pa rin. Baka dito na muna kami magpaumaga, gawa na lang namin ng paraan tong aming posisyon. Tulog na rin naman si Josiah. Dito na kami magpatila pala. Tulog ako ng konti, tapos halimbawa kahit mga alauna, daling araw, paalam na lang tayo, tulog tayo dito para ano, madilim eh, sobrang dilim gabi, lakas ng ulan. Tapos yung wiper natin medyo umano naman siya, sumumpong. Kaya dito gagawa natin ng paraan dito yung ating pagtulog. So ngayon kakain muna tayo. Mais. Ha? Yung dalawa. O yun mga ka-travelers, medyo tumila na po yung ulan. Maganda na yung panahon. Pwede na kami magdahan-dahan. Tapos kung saan man kami abuti ng antok, titigil na lang kami para magpahinga. O kakakain lang din naman natin. Kaya subukan na natin na utay-utayin. Di pa naman tayo, bagamat antok na tayo, pero siyempre busog pa. Maaga pa rin naman. Anong oras, Dami? Oras. Ano lang tayo pagka inantok, tulog. Alas 7. So kahit makatakbo tayo na kahit mga hanggang alas 9 or 9:30, tapos pahinga tayo, tapos biyahe ulit tayo ng madaling araw. Mautay-utayin natin yan, di ba? Paggabi, talaga napakarami dito, tapos lalo na ngayon, di ba? Uwian, bakasyonan. Talagang dito, masaya ang kalsada. Oo. Madami yan nag-uuwian ng probinsya. Isipin mo, galing dito sa Luzon, galing Manila hanggang Mindanao. Dito dumadaan. Kaya napakadaming sasakyan paggabi, mas marami pa sasakyan dito paggabi kaysa sa araw. Itong hanggang Bicol na yan, ang dami oh.
Grabe, naglalim mo na lalo. Mga truck. Lumabo na mga ano. Hindi man yan nung nakaraan ganyan. Mga putas-putas na daan, hindi ganyan nung nakaraan. Nandito na tayo sa Agdangan. Tumigil muna tayo dito sa may 7-Eleven para magpahinga tayo. Sobrang tagal ng biyahe natin kasi masyadong maulan dun sa daan. Grabe. Oo, pero dito hindi masyado, medyo maliwanag na yung langit. O, kita na din yung buwan, di ba? Kitang kita yung buwan. So nag-stop kami dito. At least dito medyo safe. May malapit sa 7-Eleven. Ayan. Kahit pa paano, may malapit to sa bayan, ano? Malapit sa mga tao. Kaya dito na muna kami, dito kami mag-overnight ngayon. Siguro pagka makatulog na rin kami, makapahinga lang ng kahit ilang oras, mga alas 2, alas 3, yan, pwede na uling magbiyahe para umaga nandun na sa Aurora, kasi may madala tayong gulay para mabenta din natin sa kanila, mahatid kasi pang Sabat pa yun. Papahinga muna tayo. Si Josiah tulog na eh. Ringkel, huwag kang lalayo. Uy. Ringkel. Ringkel, oh. Kang lalayo dyan. So, ito na lang muna ang gagawin natin. Konting ano lang muna tayo. Tiis. Di ba natin na set up ng ayos eh. Na talagang camper van. Kaya camper chariot. So antok ako ngayon, wala na rin yung antok ko. So talagang sobrang lakas mga katabi. Siyempre kailangan lang naman tayong maging makontento kung ano yung meron tayong pinagkaloob niya sa atin. Sabi ng banal na kasulatan, hindi natin kailangan na pangarapin yung mga bagay ng lupang ito. Malaga naglilingkod tayo sa Diyos, si keepers the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya sinabi pong unahin natin yung kaharian ng Diyos. So kami bilang mga missionary at manlalakbay, hindi lang po basta paglalakbay itong ginagawa natin. Ito po yung paglilingkod unang-una sa Diyos para sa pagbabahagi ng mabubuting
magiging balita, lalo na sa nalalapit na po na kawakasan ng ating daigdig. At siyempre, ganoon din, makapagbigay ng mga kaaliwan sa lahat ng mga nangangailangan sa pamamagitan naman ng salita ng Diyos. At siyempre, sa inyo rin po, ang aming mga ginagawa ay nakakabigay sana po sa inyo ng inspirasyon sa ating mga simpleng pamumuhay lamang. So, ngayon ay sleep muna ako. Ang tutulugan ko lang dito, ito, ganito lang kaliit. Diba? Totokwa to. Yan. So, itokwa. So, itong tutulugan ko, ganito lang kaliit. Pakitid lang ako. Yun. Hindi na tuloy. Yun. Yung aking morning. Ay, ingay ng mga kabataan. Hindi natutulog. Grabe mga kabataan ngayon. Siyempre, nito kami sa may 7-Eleven, diba? Diba ang mga kalakyan ng mga kabataan na masyadong malaya. Gabi na, mga babae, nandiyan pa sa lanasangan, wala nang inurasan. Klase ng panahon natin ngayon. Sinyales na sinasabi ng Bible na sa huling mga araw, mga kabataan, naging mahilig na sa kalayawan, kalapi, mahilig na sa bagay na sanlibutan ng katutubong pag-ibig sa Diyos, walang galang din sa mga magulang. Good morning, kami ay babiyahe na uli. 2:00 na po. Tino si Mami, oh. Silip-silip parang si Crinkle. Ay, sarap. Sige, maiwang ka. Oh, Crinkle, maiwang ka. Saan ka ba punta ng punta? Good morning. Anong oras? Nandun ka dyan sa yung relo? Tingnan natin. Na kay Josiah ang relo. Time check. Ha? Time check. 2:31 na. Palas 3 na. Ayun, sakto lang. Walang tulog pa ang bata. Crinkle! Sige, gala na. Oh. Pinaamoy mo naman yung Nasa isopero ka. kay Josiah. Isopero eh. Morning. Good morning, Crinkle. Good morning. Tuloy tayo Pray tayo. Diyos makaparehanas po sa lahat. Maraming salamat sa patnubay at gabay na pinagkaloob mo sa amin na kami ay nakapagpahinga sa mga nakalipas na mga oras. At kami po ay magpapatuloy na naman sa aming paglalakbay. Amin pong hinihiling ang patnubay at paggabay ng iyong pili at banal na mga anghel sa aming mga daraanan hanggang makarating kami sa aming patutunguhan. Salamat po sa mabuting kapanahon na iyong pinagkaloob sa amin at kapahingahan sa lugar na ito. Maraming salamat po sa iyong bugtong na anak sapagkat sa iyo po ang kaharian, kapangyarihan at ang kalwatian mo kailan pa man. Amen.